Ah, Meron po tayong panauhin mula sa Agusan del Norte, isang Katoliko, si kapatid na Cyril John Bangahon. Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Cyril. Tuloy po kayo, ano po ang inyong katanungan? Magandang gabi po, Brad Daniel, Brad Eli. Ah, una po sa lahat, maraming salamat po sa Diyos dahil nandito po ako. Makapagtanong po ako sa inyo ngayong gabing ito. Ako po ay isang Katoliko, Brad Eli, subalit marami pa pong katanungan sa isip ko na hindi pa nasasagot ng kahit na sino, Brother Eli, lalong-lalo na po sa aking relihiyon. Ang katanungan ko po, Brother Eli, ay nakasulat po ba sa Biblia ang beatification of saint? Kagaya ngayon po na merong ginawang santo ang Katoliko, ito po ay si Carlo Acutis. Meron po bang nakalagay sa Biblia po? Yun lang po, Brother Eli. Maraming salamat po. Wala sa Biblia yun. Panluloko sa kapwa-tao yan. Ang nagagawa ng santo, hindi ang tao. Diyos ang nagagawa ng santo. Walang makakapag-declare sa iyo na santo, kundi ang Diyos. Hindi karapatan ng tao yun. Basahin natin ang Roma. Sino ba ang nag-aaring ganap, nagagawang santo o umaaring ang isang tao ay sanctified or tawag dito, absuelto. 8:33 ng Roma. Pakinggan mo. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Ay natin sa Cebuano. Kinsa ang makagsumbong batok sa mga pinili sa Dios. Ang Dios mao ang nagapamatarong. Ang Diyos mao ang nagapamatarong. Ang nagpapabanal ang Diyos. At ang ginagamit niya para ang tao mabanal si Kristo, yung kanyang anak, na nag-alay ng kanyang sarili para tubusin ang kasalanan ng tao. Siya ang nagpapabanal sa pamamagitan ni Kristo. 2:11 ng Ebreo. Pakinggan mo kapatid na Cyril. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Basahin natin sa Cebuano yung 2:11. Kay Ang ang nagabalaan ug ug kadtong mga gibalaan. O, kita mo ha? Cebuano, alam mo siguro. Kay ang nagabalaan ug kadtong mga gibalaan gikan sa usa lamang. Galing lang sa Diyos yun. Tungod niya na nga hinungdan ni siya wala maulaw sa pagtawag kanila nga mga igsuon. 12. Nga nagaingon, igapahayag ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsuon. Sa taliwala sa kapunungan, mag-aawit ako sa imong pagdayag. Si Kristo yan ang nagapabalaan at ang gibalaan gikan sa usa lamang.
Si Kristo yung nagpapabanal. Ang Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, nagde-declare na ang tao banal. Kasi, ang sabi doon sa 2 Korinto, hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili. Sa 10:18. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Sa Cebuano, Kay dili kadtong nagapakaayo sa iyang kaugalingon, mao ang ginapakatakos, kundili kadtong ginapakaayo sa Ginoo. dili kadtong nagapakaayo sa iyang kaugalingon, mao ang ginapakatakos. Kundili kadtong ginapakaayo sa Ginoo. Ang Ginoo ang nagapakaayo, ang Ginoo ang nagabalaan. Ha? Paano ngayon sasabihin mo yan? Totoo, imbento yan, negosyo rin yan eh. Mapakita ko sa iyo, kapatid na Cyril, huwag kang magagalit. Pati yung ibang Katoliko, huwag kayong magagalit. Inegosyo rin ng Iglesia Katolika yan eh. Na meron kang expenses dyan eh. Sa Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 369, publication date 1907, bago ipinanganak ang nanay ko. Aral na ng Katoliko ito. Ano ito? Basahin natin, kapatid na Daniel. It will not be out of place to give succinctly the ordinary actual expenses of canonization and beatification. Of these expenses, some are necessary, others merely discretionary. Example, the expenses incurred in obtaining the different rescripts. Others, though necessary, are not specified. Such are the expenses of the solemnity in the Vatican Basilica, and for paintings representing the newly beatified, which are afterwards presented to the Pope, the cardinals, officials, and consultors of the Congregation of Rites. The limits of this class of expenses depend on the postulator of the cause. If he chooses to spend a moderate sum, the entire cost from the first process to the solemn beatification will not cost him less than $20,000. The expenses of the process from beatification to canonization will easily exceed $30,000. $30,000 ang magagastos pag may beatification noong 1907. Gaano ba katumbas ng $30,000 noong 1907 sa ating panahon ngayon? Tignan mo nga ang kalkulasyon ng mga eksperto. How much will $30,000 in 1907 is the equivalent in our times of the $30,000. Talaga, itong relihiyong ito, maraming inimbentong katarantaduhan eh. Wala sa Biblia. Ayan, ang gastos sa ating panahon ay $820,129.79 US. Kulang palang $1,000,000 yan eh, no? Kung ngayon ka magbi-beatify at magka-canonize. Wala sa Biblia yan, kapatid na Cyril. Pati yung mga intellectuals ng Katoliko. Where did you get in the Bible, which is the basis of our faith, that a pope or a leader can declare somebody as beatified or canonized or as a saint? Where? Where in the Bible? Lahat ng mga
Dipensor Katoliko. Saan sa Biblia? Meron yan. Saan yan? Yung mga St. Peter's Men's Society. Magpakalalaki kayo, mga duwag. Pakita nyo. Saan sa Biblia meron? Yung mga daldal ng daldal sa internet, yung mga paring Katolikong galit sa akin. Saan Biblia mo nakita na ang tao may karapatang magpabalaan? Nakasulat sa Biblia, ang Diyos lang ang makakapagpabanal sa tao. Kay dili kadtong nagapakaayo sa iyang kaugalingon mao, ginapakatakos kundili kadtong ginapakaayo sa Ginoo. Sa Roman, sabi sa Biblia, ay sino ang magsasakdal sa mga hinirang ng Diyos, sa mga pinili ng Diyos. Kinsa ang makapagsumbong batok sa mga pinili sa Diyos. Ang Diyos mao ang nagapamatarong. Kita mo? Tapos doon sa 2:11 ng Hebreo, ang sabi doon sa sa Cebuano, kay ang nagabalaan ug kadtong mga gibalaan gikan sa usa lamang. Sino ba ang nagpapabanal? Ang Diyos. Saan binabanal? Basahin natin ang unang Korinto 1:9, 1:2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. Kita mo, sa iglesia totoo yan nagaganap. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal. Basahin natin sa Cebuano. Alang sa iglesia sa Diyos nga anaa sa Korinto, kanila nga mga gibalaan kang Kristo Jesus. Hindi gibalaan kang Papa sa Roma. Kalokohan yan, panluloko sa kapwa. Gibalaan kang Kristo Jesus. Kasi si Kristo Jesus ang instrumento ng Diyos para ang isang tao banalin. Siya ang ginagamit ng Diyos. Pag sumampalataya ka kay Kristo, yung kasalanan mo papatawarin, gagawin kang banal. Tatawagin kang santo. Hindi kailangan ng kanonisasyon at beatifikasyon. Saan mong Biblia nabasa yan? Beatifikasyon at saka kanonisasyon na may gastos, may bayad. Kaya yung mga mahirap, hindi nagiging santo eh. Sino mo? Bilyon ng Katoliko, ilan ang santo nyo? 2 lang? 2,000 lang? Bilyon kayo? Bilyon ng Katoliko, 1.2 billion worldwide. Mula pa nung una pa, marami ng bilyon ang nagkamatay na Katoliko. Bakit ang santo nyo 2,000? At bakit sinasamba nyo ang santo? Bakit kailangang igawa ng rebulto ang santo at ipagprosesyon? Meron ba kayong nakita sa Biblia na si Santo Pedro ipinagprosesyon ng mga unang Kristiyano? Na si Maria ipinagpiesta? Meron ba niyan? Puro imbento yan, mga kababayan. Magagalit kayo sa akin, pero wala sa Biblia yan. Kung talagang tayo strictly susunod sa Biblia, ang sabi ng Biblia, 4:6 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tutok kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Kita mo, natututo ka, huwag higit sa nakasulat. Kaya pag nagturo ka ng aral, may beatification, may canonization. Saan sa nakasulat? Ginawa ba yan ng mga apostol? Walang apostol na gumawa niyan. Alam mo kasi nila, ang nagkakapabalaan ay ang Ama at si Kristo.
nakakaawa naman kayo, no? Galit kayo sa akin. Pero yung mga tagapagtanggol nyo, hindi kayang tutulan ng sinasabi ko eh. Itong St. Peter's Men's Society, ang kung Manira at saka itong mga pari sa Cebu. Sige, pakita mo sa akin ng talata na si Pedro nagapabalaan sa isang Kristiyano. Ang nagapabalaan ang Diyos. Siya ang nagpapabanal sa pamamagitan ni Kristo. Hindi kailangan gumastos. Basta ikaw ay sumampalataya, i-declare ka na ikaw ay banal. Basahin natin ang sabi ng Biblia. Inaring ganap na kayo sa pamamagitan ni Jesucristo sa Espiritu ng ating Diyos. Ayun ang nakasulat doon sa Roma. Sa unang Korinto, 6:9. Tingnan mo gipabalaan. Ito, 6:9 ng unang Korinto, kapatid na Daniel hanggang 11. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo. Ngunit binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Basahin natin sa Cebuano. Mga kababayang, mga Bisaya, huwag kayong papaloko sa kapwa nyo Bisayang pare. Wala sa Biblia sinasabi niyang mga yan. Kung wala ba kamo, manghibalo, nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Diyos, dili kamo magpalimbong, bisan ang mga makighilawason, bisan ang mga magsisimba sa Diyos-Diyos, bisan ang mga mananapaw, bisan ang mahilayon, bisan ang mga mapatuyangon sa ilang kaugalingon uban sa mga lalaki, bisan ang mga kawatan, bisan ng mga masinahon, bisan ng mga palahubog, bisan ng mga mapanamas-tamason, bisan ng mga malupigon, sila dili makapanunod sa gingharian sa Diyos. Tapos sa 11, ug ang uban kaninyo sa Korinto, kanyadto sama niyana. Apan, gihinluan na kamo. Apan, gibalaan na kamo. Mga taga-Korinto, dami. Gibalaan. Meron ba silang canonization rights noon? Wala noon. Meron ba silang beatification? Iba-ibang klaseng tao ito, masasamang tao dati. Pero nung sumampalataya, gibalaan na kamo. Hindi kailangan na sasabihin ng pare, ng papa, I beatify, I canon. Katarantaduhang malaki, wala sa Biblia. Ang Diyos ang gumagawa niyan. Pag tinawag ka sa iglesia, na totoong iglesia sa Biblia, babautismuhan ka, masasakop ka ng dugo ni Kristo, gibalaan na kamo. Ang uban kaninyo kanyadto sama niyana, mga kawatan, mapagsamba sa Diyos, mga kung ano-ano. Apan, gihinloan na kamo. Apan, gibalaan na kamo. Ayon. Apan,
gipakamatarong kamo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Gipakamatarong kamo sa Papa sa Roma. Estupido. Gipakamatarong kamo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug diha sa Espiritu sa atong Diyos. Ayon. Yan ang sinasabi sa Biblia. Eh, hindi totoo yung canonization, beatification, ang magdideklara tao, labag sa kalooban ng Diyos yan, kapatid. Naintindihan mo sana, kapatid na Cyril. Opo, naintindihan ko po, Brother Eli. Maraming salamat po, Brother Eli. Yeah. Salamat sa Diyos. Samahan ka nawa. Makinig ka ng doktrina, umpisa sa Lunes, maintindihan ng lahat ng mga kababayan natin. Tulungan nyo kaming mag-anyaya. Huwag kayong magagalit. O kaya, magalit kayo sa akin, okay lang. Pero yung binabasa ko, basahin nyo. No? Makita nyo, bubuksan ng Diyos ang isip nyo. Salamat sa iyo, samahan ka nawa ng Panginoon. Yung bagong ano ngayon, ano raw yan eh, computer ano yan eh, kasanto ng mga computer addict, si Carlo Acutis, patron saint of internet. Kaya ginawa nilang santo yan para makapaano sila sa internet, makahikayat ng mga netizen. Carlo Acusi, 15 anyos lang yata yan eh. Mahilig sa internet. Bakit naman namatay agad, batang-bata? Siguro dahil kai-internet. Naging santo naman siya. Ang gumawang santo sa kanya, ang Papa sa Roma. Kakaawa namang mga tao na niniwala sa ganito. Ay, nako. Sige, kapatid na. Sa susunod, kapatid, makinig ka sa ating Opo, indoctrination Brother. sessions. Naliwanagan po ako, Brother Eli. Salamat sa Diyos. Salamat po. Salamat sa Diyos. At Yung ating social media ang ating bigyan ng daan. opo, kapatid na Eli, ito po ang ilang mga reaction. Si Karen Ramos Toledana Cervantes, in these times, you won't see another religion as clean as how Brother Eli and Brother Daniel lead the members of Church of God International, not unlike other religions whose preachers are fed by the members. In MCGI, Brother Eli and Brother Daniel are the ones feeding most of the members physically and spiritually. They are being defamed for things that other preachers do in our time. Thanks be to God. Nitsuga Pokis Jr. Totoo nga sinabi ng Diyos, sa mga huling araw ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa mga tao. Ilalagay sa kanilang mga puso at isusulat sa kanilang mga pag-iisip na siya ngayon nakikitang nagaganap sa MCGI. Nadarama ng mga tao sa kanilang mga puso ang dalisay at makapangyarihang salita ng Diyos sa bawat talata na binabasa at itinuturo ni na kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Salamat sa Diyos at nagkaroon ng sugong mangangaral sa ating kapanahunan. Salamat Brother Eli at Brother Daniel sa walang kapaguran ninyong pagtitiyagang maibahagi ang aral ng Diyos sa amin. Kapalaran namin maituturing na masumpungan kayo sa panahong ito. Queen Laidback Glenn Trax, salamat po sa Diyos sa araw na ito. Naway loobin po kaming mag-asawa na makasanib po sa inyong relihiyon. Mahigit 2 taon na po kaming nakikinig sa inyong mga paliwanag sa totoong dapat naming saniban at paniwalaan. Naway loobin po kami na sumanib sa inyong relihiyon. Brother Eli, salamat sa Diyos. Amen. George Nabor, maraming salamat sa Diyos. Dito ko lang naintindihan sa ang dating daan ang maraming hiwaga sa Biblia na hindi ko narinig sa iba't ibang relihiyon na pinuntahan ko. To God be the glory. Casiano Herrera Jr., grabe talaga ang aral sa ang dating daan. Ang dami kong natutunan dito. Wala pang kalahating oras, umaapaw na ang natututunan ko na hindi ko natutunan sa ibang programa. Happy watching from 13 Martires. Emma Buena, on point agad ang sagot ni Brother Eli.
Diyos ang gumagawa ng santo, hindi ang tao. Vincent the Contortionist, para maging banal, kailangan pa magbayad sa Katoliko. Sa Iglesia ng Diyos, libre lang yan eh. Di kasi nagpapabayad ang Diyos. Ang Diyos kasi pala ang nagpapabanal. Ganun pala yun. Salamat sa Diyos. Ruel Bong Salude, nakakaawa na lang talaga ang mga paring Katoliko, lalo na yung mga naililigaw nila sa mali nilang paniniwala. Buti na lang hindi ako naging sarado sa pakikinig sa pangangaral ni Brother Eli. Salamat sa Diyos. Rush Hope Lopez, ako po, pinaalis ko na po ang ninyo sa aming bahay. Akala ko tututol ang pamilya ko. Pero noong sinabi ko na nakasulat sa Bible na bawal sambahin ang gawang tao, pumayag din po sila agad. Salamat po, Ama. Chong TV, walang ibang pwedeng magpabanal sa tao, kundi ang Diyos lang. Kaya mali ang paniniwalang canonization ng Katoliko. Walang batayan sa Biblia. Salamat sa Diyos. Christian Par, mula binyag, kasal at misa para sa patay, ngayon pati pala pagiging santo, may bayad din. Ano ba yan? Salamat sa Diyos, nakapakinig uli ng Bible Expo. Talagang nagliliwanag ang katotohanan. Dansu Laud, napakaganda po ng mga sagot ni Brother Eli. Nakakasigla ng pananampalataya at nakakatuwa. Salamat po sa Diyos. Zander, matagal ko nang gustong itanong yung patungkol sa beatification at canonization ng mga Katoliko. Kung kinikilala ba ng Diyos yun? Buti di ko tinuloy. Now ko lang na-realize na kung yung Diyos-Diyusan pa kaya hindi na pinapasamba sa tao, yung mga santo pa kayang pinabanal daw ng tao. Naku po, salamat po sa Diyos sa karunungang ito. Jen Babor, grabe, natauhan talaga ako sa mga nalalaman ko dito sa Church of God. Salamat po sa Diyos dahil binigyan niya pa ako ng pagkakataon na mapakinggan ang mga utos niya. At salamat din kay Brother Eddie at Kuya Daniel dahil sila po ang ginagamit niya para ipahayag ang katotohanan. Salamat po sa Diyos. Anil Nagnaig, praise be to God. I was born a Catholic from a solid Catholic family, but a good friend introduced me to MCGI. And from that day onward, I am tuning in to the Bible exposition and Bible study. I'm hoping that I would be able to complete the indoctrination, which will start next week. And I pray that I will be baptized in the true Church of God. To God be the glory. Christian Amparado Namoro, salamat po sa Diyos. Dati akong sakristan ng Katoliko. Ipinuprosesyon pa namin ang mga rebulto na yan. Yun pala, bawal sa Biblia ang mga rebulto. Salamat po sa Diyos at tinawag ako upang makaalis sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. A.G. Salter, buti pa dito kahit ilang oras makinig, di ka naiinip, di nawawala concentration ko. Pero sa misa sa Katoliko noon, 1 oras lang, inip ka na. Tapos hindi naman busog kaluluwa mo. Roberto Obet Basaka, salamat po Brother Eddie sa mga salitang ibinabahagi nyo sa amin tungkol sa aral ng salita ng Diyos. Sana po humaba pa ang buhay nyo. Paano kung wala na kayo? Kayo lamang po ang magandang magpaliwanag at bawat pagharap nyo sa amin ay humuhugot ako ng lakas. S.C. Re, hindi nila naiintindihan. Ito nga yung pagmamahal ni Brother Eli sa mga tao. Gusto niyang malinawan at maligtas ang mga tao. Kaya pinupunan niya ang mali ng iba para maitama. Salamat sa Diyos at my Brother Eli. Renato Escano, Katoliko po ako, pero hindi tinuturo ng mga pari ang lahat ng aral sa Biblia. Kay Brother Eddie ko lang nalalaman ang buong aral at wala siyang tinatagong sita sa Biblia. Salamat sa Diyos. John Michael Entrina, kahit noon din nasasaktan din ako sa mga salita ni Brother Eddie. Ngunit noong naintindihan ko ay pagmamahal pala yun para matuto ako. Lebinral Mendiola, kinukuha lang po ng mga bula ang pastor na yan yung mga part sa talatang magagamit nila para pagkakitaan nila. Gising-gising mga naliligaw. Tune in lang po sa Bible Exposition ng ang dating daan. Tiyak may matututunan kayo.
To God be the glory. Ruben Batino, dati akong mali napakinggan yung saway ni Brother Eli. Noong una, nagagalit din ako, pero naisip ko tama naman sinasabi. Wala akong dapat ikagalit. Salamat sa Diyos. Ariel Reyes, iba talaga si Brother Eli magpaliwanag, tago sa puso. Kung nagmamalasakit ka sa kaluluwa mo, hindi mo iwawalang bahala ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Salamat po sa Diyos. Ren Ribalde, ako ay isang Katoliko, pero mas pinipili ko po na makinig dito. Actually, 3 kami ng ate at kapatid ko ang nakikinig sa MCGI. Salamat sa Diyos at kinakasangkapan niya kayo, Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Rason, upang mangaral ng totoo at matuwid. Respeto po sa mga iba't ibang relihiyon. Dito po kasi napapanatag ang kalooban ko. Dito po sumasaya ang puso at espiritu ko. Di man po ako perpekto, pero gusto ko po magbago at umanib sa inyo. Dahil alam ko po, dito po ako mas mapapabuti at dito ako magiging matuwid para sa Diyos. Nawa, pati ang pamilya ko, maisama ko sa matuwid. To God be all the glory. Loobin ng Diyos, maging kaanib niyo po ako before the end of this year. Yan po ang ilan sa ating mga social media reactions, kapatid na Eli. Salamat sa inyong lahat mga kapatid. Wala na po tayong oras. The words of God heal. Walang napakagandang pamumuhay sa mundo kung nabubuhay kang may patayasin. One of the most important things in life is to know the essence of living. Let us analyze. Let us serve nobody else than God. You will be hearing from Brother Eli things that you need to hear from the Bible. Find a preacher now in this time who is reading in details all the answers to Who is Christ? Is he God or man? May dating tayo sa Diyos. Yun ang dati. Jesus is the King of Kings. Se o Señor mesmo, o ser de Él, está en todo lugar, porque necesario para sa lugar. The church must be called the church of God. Kasi He that is of God heareth God